Good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel Lights at Traps. So ngayon, nagdidirig tayo at meron pala akong babalita sa inyo. Ngayon ay Tuesday at sa Thursday and Friday nasa Laguna tayo sa Pansol. So merong seminar doon para doon sa mga may ano lang yun pili or sino yung gusto na volunteer na umattend ng seminar. Libre naman kaya inatenan ko na. So about yun sa pangalaga ng kalikasan sa ng DNR. At yung iba doon na attend kung gustong maging wildlife environment officer ba ang tawag doon. Basta anyway, yung parang mga pangangalaga ng kalikasan, volunteer kumbaga sa DNR. So inalok kami na kung sinong gustong umattend, libre nga daw. So dahil nga wala naman akong ginagawa masyado nung nakaraan, umuo ako, kaya lang ngayon medyo busy nga. Pero nakauuna tayo, so hindi na pwedeng hindi attendan to, nakakahiya. So attend ako sa Thursday and Friday tungkol doon. So medyo hindi ko alam, first time ko attend ng ganong klase ng seminar. Ang ano ko lang sa iba na yung mga dating mga nag-aalaga dyan ng mga alam nyo na, no? Ilesa natin kasi medyo naghihigpit ngayon ng natin naman silang mahigpit na sa ganyan, pero ngayon mas mahigpit. Kaya iwas tayo sa mga poach na mga alam niyo na halaman at mga seeds. So dati parang wala silang masyadong dyan, pero ngayon ingatan na natin. Tapos hanggat maaari huwag nyo nang i-post kung sakaling ayun yung pinagkakakitaan nyo. Yung iba kung kakilala na ganyan yung ginagawa, nagbago na ng nag-change job na, o nagbago na ng ng pinagkakakitaan. So na lang tayo sigurong maging part pa ng problema. At sa totoo lang, sinabi ko na sa inyo, hindi talaga worth it. At experience ko na yan kasi dati nabili rin ako ng mga ganyan. Pero ngayon nag-decide ako na stop na kasi hindi worth it. At ang dami pang mga yung mga kung sino pa yung maraming ganyan, sila pa yung parang mamumuna sa'yo. Alam mo yun, matalag sila ngayon tumulak sa'yo na bumili ng ganun. So ngayon yan. So hindi ko na lang pinapatulan yung mga yon, pero dun sa mga tumatangkilik pa rin yan, huwag nyo na lang i-post na makikita. Lalo na ngayon, hindi ko na pwedeng rin yan. Bukod sa hindi na talaga ako bibili yan, huwag nyo na rin akong alokin kasi pwede naman tayo maging kaibigan na hindi ako nabili sa inyo, diba? So kaysa naman maging magkaaway pa tayo. Kasi ayoko rin naman ng na maging bayani, na ako pa yung magtuturo sa inyo sino yung mga nagbebenta niyan. Kasi alam ko naman na ginagawa nyo rin yan para sa pamilya nyo rin. Huwag nyo na lang alokin, iba na lang, ganun. Kasi baka matempa akong bumili ulit. Kasi ayun nga, may involve na tayo sa sa mga ganyan na baka mahuli kayo dahil nakita nung mga kakaibigan ko rin. So kung ako, hindi ko naman kayo siguro ituturo. Pero wag nyo nang wag nyo nang i-post ng i-post. Ayun lang yung advice ko. Nagbebenta man kayo or bumibili, wag nyo nang i-post. Pero kung may mga lehitimong papel yan, post nyo nang i-post dahil wala namang problema. Pero dun sa mga wala, wag na. Ayun ang disadvantage na pagbili ng mga halaman na galing sa kung saan mura, pero yun lang, mahirap buhayin at mahirap i-post kasi
mapapahama ka talaga. At karanasan ko rin yan na bumibili ako niyan dati. Unang hirap buhayin yan kasi acclimate mo talaga galing sa highlands to lowlands. At maaaring mabuhay mo pero liliit at hindi ganun kadaling alagaan yung mga ganun. Kaya ako nga tinaw, puro seeds yung mga alaga ako. Mas masaya ako sa seeds kasi matitibay itong mga ito. Pero hindi ko naman sinasabi na bumili kayo ng bumili ng seeds. Kasi bawal pa rin yan eh. So ngayon, sinabihan ko na rin yung mga ibang nabili sa akin na kung makakabili man kayo ng seeds, yung mga sarili ko ng cross. Pero yung mga seeds na galing sa labas or local, kaya lang hinarvest sa wild, hindi na ako mag-promote niyan, hindi na rin ako mag-bebenta. No? Pero yung mga galing sa yung sariling pollinate, no, sariling produce na seeds, ayan, ay natatangkilikin natin. Which is meron naman tayo niyan dito. Tulad na lang nitong mga to na malalaki na ngayon. Galing yan sa sarili nating mga pollination. Ayan. So dalawang araw yan dyan sa may Laguna. Pero yung mga atin doon parang national level eh. Kasi yung mga iba galing pa sa norte. Hindi ko rin alam kung ano talaga yung magiging ganap ko doon. Basta umattend lang ako kasi kami yung mga nasa list na may mga permit. So nagtanong sila kung sino yung gustong umattend. Libre naman ang training. Libre ba ang accommodation? So ayun, nagpresenta yung isa na umattend. Sabi ko wala rin naman akong gagawin ng time na yon. Hindi ko alam kasi na mabibisi agad ako. Ayun, nag-volunteer na rin ako. At sabi rin ng isang kaibigan ko na may permit, farm permit. Sabi niya gusto ko nga rin umattend dyan eh. Kaya lang yung una daw malayo, tapos busy rin siya. Kung naalala niyo yung tinulungan natin magka-permit sa mga ibon, dyan sa may Indang. Ayun, gusto rin niya umattend kaya lang busy nga siya. Sabi niya marami ka ng marami ka magiging na kasi parang wildlife. Hindi ko pa naman sigurado pero ayun nga yung training na yun para dun yun. Wildlife enforce basta parang siya, ayun nga, volunteer, no, para mapangalagaan ng kalikasan. So gusto ko rin naman kasi nga mahilig rin ako mag-akyat-akyat ng mga bundok. Baka may mga time na kailangan mag-replant ng mga halaman sa taas, tree planting activities ba or kung ano man, no, gusto ko rin ng mga experience kung meron, no? Kung wala, hindi wala. Ayoko rin naman maging yung parang pabida ba, or sabi ko nga dun sa kaibigan ko, ayoko naman maging bayani, basta susuporta lang tayo kung anong ipapagawa sa atin at bakante naman tayong schedule, hindi natin itatanggihan yun. So ayun yung isa sa mga lakad natin. At babalitaan ko kayo, no? Baka i-document ko rin kapag break kung ano yung mga pangyayari. Kasi maganda rin na may alam tayo sa ganito, di ba? Para ma-educate tayo kung gaano yung impact ng pagbili natin ng mga halaman sa wild. At ano ba yung magagawa natin, no? Na maging part tayo ng solusyon kaysa ng problema. Kasi mabait pa rin sa atin ang ang mga DNR, BPI dahil hindi sila ganun kahigpit, no? Pero ngayon kung may magagawa tayo na at least volunteer work para makabawi or ma-educate, makapagpa-educate ng iba, gawin natin. Kasi kumbaga DNR permit ka nga, no? Tumatangkilip ka naman. Hindi naman ako mamalinis, kaya nga atin tayo para matuto tayo, ma-educate tayo sa mga dapat gawin at hindi pala dapat kaya gawa. Ayan. So dilig ko muna tayo sa labas.
Ingat kayo sa ano pagka nagdidilig kayo ng ganitong mainit ang panahon. Magsombrero na lang kayo, mag sunblock kung kinakailangan. Kasi iba yung init ngayon, grabe. Tapos, kung marami na kayong collection, mag-apply na kayo ng ano nyo, permit nyo. Hindi naman kailangan na malaking ano agad yung parang farm permit agad. Kahit na yung culture permit lang tulad ng ginawa ko. Wildlife culture permit. Para wala kayong kaba. Siyempre, susunod tayo kung ano yung mga kailangan sundin. Pagka meron kayong mga laman na wala namang permit, huwag kayong kabahan kasi pwede nyo namang pwede nyo i-surrender o kaya ano, yung isama nyo sa ano, kung po pwedeng isama dun sa permit ninyo. Kasi alam nyo lang talaga kung sino yung source nyan na kinukuhaan nyo. Tapos yung mga nakakuha sa amin, eto, basta't galing sa amin, kaya kong suportahan bakapan. Pero yung hindi galing sa akin, huwag nyo nang ilista na galing sa akin. Dahil kung hindi naman galing sa akin, diba? Baka magkagalitan tayo, mapahiya lang tayo kung sakaling i-register niya yan. Sa akin nakapangalan, wala naman, hindi naman galing sa akin. Pero yung galing sa akin, ibabakapan ko. Mga documented naman lahat ng plans natin dito. Kahit yung mga iba. Kasi sinabi ko talaga sa kanila yun, ito galing ka nito, ganyan. Tapos iniimbestigahan nila talaga. Tapos yung mga tao na source natin. Kasi sasabihin nila, wala namang pang permit si ganito. Hindi ko bakit sila nakapagbigay ng ganitong permit kung wala silang permit. So, hindi naman nila na ano yun. Sinabi sa akin yung mga reason. Pero may mga permit kasi yung mga plans natin dito. Ito rin nga rin alam kung bakit sila nagki-claim yung iba na may permit pero wala naman. Ang matindi pa nun, may mga ano sila, document sila. Samantalang ako, may farm permit na. Hirap na hirap pa akong kumuha ng mga transport permit. Kaya ngayon, ito, suporta tayo sa kanila para mas madumami yung kaalaman natin. At alam nyo ba, ang pinag-iisipan ko ngayon, ang seseryosohin ko talaga na hobby na ay yung pag-aalaga ng bees. Hindi ko iwanan tong carnivorous plant dahil nandito na to at isa rin to sa mga nakakatulong sa atin sa pang-araw-araw. Magdadagdag pa rin tayo ng mga plants. Pero gusto ko talagang i-share talaga sa community ngayon yung bees. Dahil marami talagang benefits. Huwag niyong isipin na business itong bees. Kung maging business, hindi maganda. Pero kung wala kayong malaking lugar tulad ko, magkaroon lang kayo ng dalawang hive na to, panalong-panalo na talaga. Libre yung honey mo. Yung honey mo talagang lihitin mo honey na ikaw mismo yung nag-harvest. Kung alam mo, may pollinator ka. No? Sumunod yung presence mismo ng mga bees. May effect yan sa katawan natin. Yung vibration ng mga pakpak nila na pinapagaspas nila. Nagkakaroon pa rin ng magandang effect din sa katawan natin. Yung mga nag-aalaga ng bees. Yung tunog ng mga bees, ayan. Maganda rin yung epekto dun sa health ng isang tao. To give you background, no, ang epekto niyan nakapagpapaganda ng immune system, kakaroon ka ng peace of mind, tapos sabi nila nakapagpapahaba ng buhay. Kaya ayun isa sa mga reason kung bakit yung mga matagal na nag-aalaga ng bees, karamihan sa kanila kahit may mga edad na, healthy pa rin. Kasi yung mga beekeeper nabe-benefit dun sa honey na harvest nila, sa propolis, sa mga pollen na nakukuha nila nga, at dun sa presence mismo ng bees. Napakalaking impact nito rin sa
mga fruit bearing trees at yung mga flowering plants sa paligid. Napakaganda talaga, as in. Ang ganda ka siguro nito kung i-educate mo mga bata pagdating sa pag-aalaga ng bees, kasi bata pa lang sila, may magkakaroon na sila ng background sa pag-aalaga ng bees. Kung yung mga tulad ko nga na may edad na natuto mag-alaga ng bees, ang ganda ng epekto sa akin, lalo na sa mga bata, dahil ang hahaba na pa ng buhay niya. Made-develop nila yung skill nila sa pag-aalaga ng bees. Talagang magiging benefit sa kanya talaga yan. Kaya ako, ang kinokolekta ko ngayon hindi halaman, mga species ng bees. Naaral ko silang alagaan, kaya kapag may bagong lugar na tayo na maibigay sa atin para makapag-alaga ng mas maraming bees, edi alam na natin alagaan. Kasi ang pangarap ko kasi magkaroon ng pangarap lang naman, hindi naman pero sana nga mag-manifest. Magkaroon tayo ng maliit na farm para makapag-alaga ng bees. At syempre datanin natin itong mga carnivorous plants. Tingnan nyo si Rosabella, may tubo na, pati yung iba stable na itong mga ito. Happy na ako na papalaki na itong mga ito, ilang panahon na lang lalaki na itong mga ito. Kasi hindi na may tatanong itong mga plants na nandiyan na malalaki na yan, nag-umpisa yan sa ganito kaliliit. Kaya huwag kayong manghinayang or manghinayang na bumili ng mga smaller size na plants. Kapag lumaki naman sa inyo yan, mas stable yan kasi nabili nyo na malaki agad. Experience ko na kasi yan pagka bumibili ako ng malaki agad, syempre saan ba papunta yan pagka maganda na? Kung naabot niya na yung pinakamaganda niya, hindi naman yan mag-stay ng ganyan lagi na maganda, kasi mag-dormant siya. Ibig sabihin papangit ulit. So hintayin mo uling gumising yan para gumanda. Hindi tulad sa mga maliliit mo na bili, lalaki muna yan bago mag-dormant. Ibig sabihin paganda sila. Kaya okay rin bumili ng smaller size plants paminsan. Doon naman sa marunong na mag-alaga, syempre advantage sa atin na makabili tayo ng big size agad, kasi alam nyo naman kung anong gagawin nyo pagdating sa yan. So ayan, ano pa kaya karaming tubig meron tayo sa ilalim. Dilig lang ng dilig pag naubos, ano natin problema. So dun sa sa nabili na isang trace ng spider, ayun paano namimiss ko yung spider na binili. Kaya lang naibenta na natin, tsaka tulong na natin yun sa mga estudyante. Nasa na yung na yan, pinagbentahan, nagastos na. Naiipan naman yung iba, pero syempre ganun talagang buhay, ginagastos mo rin yung mga iba. Pinambili ko na ng mga bagong halaman, kaya tayo nagkaroon ng mga bagong Helianthera doon. May nag-o-offer nga, nabibili sana kami ng flamingo tsaka Godzilla, kaya lang Godzilla rin yung presyo. Mahal. Tapos galing talaga straight galing sa Italy. Medyo takot akong mag-import, lalo na ngayon. Bali-balita ako yung mga nag-import ng flamingo noong nakaraan, nakalipad yung kanilang flamingo at hindi dumating sa Pilipinas. Ayan. So sabi ng bumili, ganoon talaga, nakakalungkot man, kasama sa risk talaga yun. Yung risk kasama talaga yun kapag mag-i-import ka. Kaya hindi ako ganun ka-interested sa mga import na halaman, unless sa mga BFT po pwede pa. Kasi kahit na rhizome na lang dumating dito yan, basta't dumating, kaya pa nating i-revive. Ang Helianthera kasi pag dumating na ugat na lang, hindi mo na asahan na tutubo yan. Ganun ang Helianthera.
Kailangan may picture talaga na healthy. Tapos yung tinatawag nilang yung parang horseshoe dun sa ilalim nung korte na horseshoe sa ilalim ng picture. Kailangan na ano yun, kailangan present yun para mabuhay yung camera mo. Ang dumi ng tubig ko, tingnan nyo, kasi galing to sa ulan at kauulan pa lang yung mga alikabok. So tilig tayo. Hindi rin ako ngayon nagpo-post masyado sa Facebook page, busy kasi. Tapos yung nabili, may nabili naman ng regular, kaya lang hindi napipicturean ng wife ko ng maayos. Pero napipicturean naman niya, pinapadala niya dun sa mga nabili. Pero yung pang post ba, kasi gagawin, hindi siya ganun kagaling mag-post. So ako yung nagawa niya pag may nabili. Kaya hindi rin ako nakapag-upload ng mga YouTube video. Siguro ngayon lang ulit kung ma-upload ko pa itong video na ginawa ko ngayon. So naisip ko mag-upload ulit at gumawa ng video kasi may nag-aabang rin pala kahit pa sa mga video natin. At nakikita ko rin naman may mga nanonood kahit ng mga lumang mga video natin. Nadadagdagan pa rin yung views, additional views everyday kahit na wala tayong additional video na ina-upload. Which is very thankful po ako doon. Hindi man ako kumikita dito sa YouTube. Kita ako dito every 2 years. Kahit pa paano, palpalubag loob na may nanonood pa rin ng mga video. At maaaring magamit rin ito ng maliit ko, pagka malaki-laki na siya, na reference kung paano alagaan itong mga carnivorous plant. At sa mga tropa natin dyan na ginagawang stress reliever or routine nila na manood ng video natin araw-araw after galing sa work. So hopefully, sir, mga ma'am, okay lang kayo dyan. At kung ano man yung pinagkakalkulaan nyo, galingan nyo pa. At pagpipray natin lagi na kayo maging successful sa inyong mga gawain dyan, hobby, ministry, at kung ano-ano ba. Pagka nabibisi ka, nakakamiss yung time talaga, na may time ka pa sa hobby mo na mag-propagate, yung tipong relax lang, pahinga ka lang. Bakit naman kasi ginusto ko pa to, pero hindi ko naman ako nagsisisi na mag-busy ngayon. Kasi nakikita ko na may nakukuha rin yung mga tinuturuan ko ngayon. Napakalungkot kaya mabuhay sa loob ng kulungan. Kasi ang tinuturuan ko po ngayon, mga nasa loob. Turo ko ng livelihood sa loob. Specifically, massage, shilot. So, ang laging nasabi sa akin ng mga syempre nasa loob, yung lungkot talaga nandun. Kahit na dinadalaw sila, yung dalaw naman syempre ilang buwan pagka malalayo yung kanilang mga yung mga kung nasan sila, bira sila madalaw. At alam nyo ba, hindi lang ng mga PDL or mga person deprived of liberty yung malulungkot sa loob, pati yung mga jail officer. Pero yun, Pasko, bagong taon, nandun din sila. Hindi mo pwede sila magbakasyon kasi hindi naman nagbabakasyon yung binabantayan nila doon. Kaya kita ko rin naging blessings tayo na pagka nagtuturo tayo din sa loob. Plus hindi naman libre yung pagtuturo na yun, binabayaran ako ng TESDA para gawin yun. Yun nga lang, may mga time na nakakapag-share tayo ng mga hobby natin, pati yung Word of God, yun ang pinakamahalaga. Pati yung mga health and wellness na mga information na pwede lang i-apply. Masaya rin yung ganito. Yun nga lang daw, sanay kasi talaga yung busy lagi. Yung maraming responsibility na dinadagdag sa akin, na meron na akong mga schedule pa doon, tapos nabibisi. Pero kailangan ko rin itong para
maging mature tayo. Ako kung may tao na tulad ko rin na yung gusto lang relax lang na buhay, yung ayaw masyadong pressure. Hindi naman ako nagkukulang. Hindi naman nagkukulang Panginoon sa supply niya sa akin ng mga sa pang needs namin ng family ko. Kahit na ganito lang. Saktong-sakto lang. At kung iisipin ko nga mas blessed pa nga ako ngayon kaysa nung nasa abroad pa ako. Kasi nung nasa abroad ako, ang routine ko lang araw-araw, gumising ng maaga, mag-prepare sa trabaho, pumasok sa trabaho, stressin ang sarili or enjoy yung trabaho. Pagka uwi galing trabaho, maglaba, magluto, manood ng mga pwede kong panoorin dahil nasa abroad kami. Hindi naman pwedeng labas ka palagi kasi gagastos ka ng gagastos. Tapos repeat, tulog, repeat. Pag uwi mo, may counting ipon dahil nga hindi ka naman sarap-sarap lang doon para gumastos ng gumastos. Pero ngayon, na nasa Pilipinas lang ako, mas masaya pa nga ako kasi kasama ko yung family ko eh. At yung pangailangan namin daily, wala yung nasusuplayan. Hindi ko alam kung paano nangyayari yan kasi hindi naman malakas itong kinikita ko dito sa paggawa ng video. Pero yun $100 in 2 years. Yes, may nabiling mga plants pero hindi rin naman ganun kalakas yung plants. At kahit may nabiling ng plants, minsan malakas. Minsan pag malakas rin ang gastos mo kasi nga marami kang kailangan na supplies by that time. At yung binibenta mo, binibili mo rin naman yan. Diba? So nakaka-relate siguro yung mga nagbibenta na ngayon ng plants. Lalo na yung mga nag-aalaga dyan ng carnivorous plants na naka-indoor pa, grow light pa. Binabayad nyo sa kuryente, diba? Regular yan, monthly yan. So, tubig pa ngayon, no? Isa pa yan. Yung isang kaibigan ko, hindi pa rin ganun karami yung halaman niya. Pero yung dami ng binibili niyang tubig sa pagdilig ng halaman niya, ang dami. Sinin sa akin nung nakaraan. Pero magbenta ka na rin ng tubig. So, po pwede na, magbibenta tayo. Pero tubig yan eh. Kumbaga, buti kung magkakalapit lang tayo at nai-email yung tubig. Pero maganda ring business yan ang tubig. Kaya nga lang, hindi for carnivorous plant, pang inom talaga. Water refilling station. Ito pala tinanim ko. Yung gypsy cola na mabilis sa Shopee natin. Medyo mahal pala to, binibenta ko lang ng mura. Pero okay lang, marami naman to eh. Ngayon, inalis ko muna yung sa Shopee. Tapos, kasi ang ginawa ko, dahil magkakumpul yan sila, pinagtatanggal ko na. Ayan ito na. 5,000. Ayan, yun na sila. Magkakalayo na sila. So, inintay ko sila na mag-flower. Tapos, natanim ko. Pag naparami ko, magbibenta ulit tayo. Bilis malobat na itong isang sprayer ko. Matagal lang tayo hindi nakaakyat dito. Isang linggo rin mahigit ako hindi nakaakyat dito ng regular. Nakaakyat pero may kinukuha lang ako, hindi ko tinitignan yung mga halaman. Ngayon lang ako nakaakyat ulit talaga ng tulad ngayon, nagdilig ako ng halos 1 oras. Kasi yung ngayon, iba yung panahon, napaka-busy. Yung pakiramdam na pagod ka na sa trabaho, hindi parang ayaw mo ayaw mo nang pagodin pa yung sarili mo dito. Alam mo yung wala na-realize, hindi naman talaga nakakapagod yung paghahalaman. Yun lang, stress nga lang tayo ngayon at medyo pagod. Pero itong paghahalaman hindi naging stress sa akin kahit ngayon, iniisip ko lang minsan na parang busy ako kasi hindi ko sila napupuntahan. Pero hindi to kabisihan sa atin, di ba? Kaya ka tayo nag-alaga, gusto nating ma-relax eh. Ayan. Kaya okay rin, lumambay dito sa taas. Gagawin ko na to palagi kahit may pasok ako. Namimiss rin ako na itong mga halaman ko dito. Nararamdaman ko. Gusto rin nila ako nandito sa taas.
Pati yung ibon ko, kitang-kita naman sa itsura kanina nung umakit ako dito. Yung mga sun conure, expressive sila eh. Tsaka social sila na parrot. Pagka nakawala yung mga yan, talagang laging nasa tabi mo, parang aso. Tapos halos humiga na yan, yung parang aso, yung parang hihiga sa likuran nila para ikilitiin mo yun dyan. Parang ganun din yung ibon na sun conure. Yung ang ginagawa naman nila, parang naluhod sila, nakadapa sila, nakadikit yung chest nila sa surface, sa floor, parang ganyan. Tapos nakatingin sa'yo, parang gusto niyang ipet mo siya, ganun. Yan, nakakatawa mag-alaga ng sun conure. Kung balak nyo mag-alaga ng parrot, yung medium, or yung tawag, medium ba tawag? Medium size parrot. Ayan, sun conure. Mga conure yung mga targetin nyo kasi mababait sila. Pero syempre alagaan nyo na mabuti ha. Kasi kailangan rin nila ng attention eh. May mga iba naman na parrot na hindi ganun kahanap ng attention. Pero siguro kung lumaki yan sa amin, maliit pa, siguro parang sun conure din yun. Kasi yung mga iba naming parrot dyan sa baba, hindi na lumaki sa amin yan eh. Kumbaga, na-receive namin, na-acquire namin sila, medyo malaki na. Pero iba talagang sun conure, no? Kung dyan sa may mga alaga rin namong parrot dyan. Kasi hindi, na-receive namin yung sun conure namin, halos 6, 7, 8 months na eh. Pero sobrang amo pa rin. Etong mga ganong edad, kahit mga 4 months na or mas bata pa na mga Indian ringneck naman, hindi sila ganun ka amo. Iba rin talaga yung sun conure talaga, maano sila talaga, malambing. Ang ganda ng tingin ko lang. Hindi kayo nagtataka, tinanggal ko agad to dun sa market, hindi pa nga ubos. Nakadahilan ng may nasagap ako na kakaiba sa kanila. Hindi sila Moranensis na yung mumurahin na Moranensis. Iba yung form nila eh. Moranensis sila pero iba yung form nila. Marami kasi palang form ng Moranensis. Merong mukhang seto, merong mukhang black knight. May mga kasi parang ang hybrid ba yon ng seto, hindi ko rin ng Moranensis, kasi may mga Moranensis na iba yung name nila eh, parang yan to, Venus flytrap, tapos Dracula, o kaya Venus flytrap, Kakoy Lodge. Ito naman Moranensis na iba yung diverse, basta pakita ko na lang sa inyo para mas madaling maintindihan. Kunin natin ito. Ito ang Moranensis. Pero hindi ganyan ang itsura ng Moranensis natin. Lalo na yung mga galing sa bote. Ito yung Moranensis na may mga variation yung itsura. Tingnan nyo Tingnan nyo maigi kung ano yung tinutumbok ko dito. Kaya nawala yung record ko kanina. Anyway, ito yung yung mga iba't ibang klase ng itsura ng Moranensis dito. Kaya na lang mismo ang pumansin. May mga circular yung mga leaf nila. May mga pat-triangle or patusok. Meron din namang ganito talaga, yung tusok na tusok talaga. No? Kaya hindi ko muna siya binenta. Inintay ko muna na lumaki para ma-ID ko talaga na maayos. To be honest, may mga napasama pa nga dito, mga cyclosecta. Kaya hindi ko muna binenta. May mga cyclosecta rin palang naisama dito sa trace ng mga Moranensis. So kung kayo yung isa doon sa mga nakatanggap ng cyclosecta pero Moranensis ang binibili nyo, sabi ko lang, pwede nyo namang ibalik. Pero kung ako sa inyo, wag na, kasi mas mahal pa nga yung cyclosecta. Yung cyclosecta kumpara sa Moranensis. Siguro 2 to 3 times yung mas mahal ang cyclosecta. Pansin nyo naman yung pagkakaiba ng cyclosecta ay Moranensis. Kasi ang Moranensis, ganyan ang kulay.
ang cyclosecta green na may blue sa dulo ng leaf nila, tulad nito. Ayan, yan ang cyclosecta. Naparami na rin natin sila. Ano ko, baka kailangan na natin i-update yung ating nasa Shopee para makapag-out na uli na ito. At ito naman yung seto natin na parang gusto na magpa-propagate na naman kasi kompleto na naman sila ng rosette. At ito na yung mga propagation natin na iba. Galing ito sa isa at dalawang seto. Isang seto lang pala talaga. Originally nung binigay sa akin ni Sir Joey. Yan, alam niyo, mabigay lang sa akin yan. Pero ang laki ng pakinabang ko sa kanila dahil naparami na natin. So, dilig tayo. Lapit ang matapos. Dilig. Mahaba na tong video na to. Ang ano ko lang dun sa mga baguhan na may baguhan na makakapanood pa nito, pero kung sakasakali na kung may baguhan na nakikinig ngayon, yung way na pag-aalaga, sundin nyo lang yung basic, tapos mag-adjust kayo doon sa mga guidelines, na basic guidelines na i-angkop nyo siya base dun sa pangangailangan ng plants ninyo at kung anong meron kayong setup and kung anong meron kayong growing area doon. Halimbawa, ang mainit masyado yung sa inyo, kasi lagyan nyo ng konting shade para naman mas madali nyo ma-acclimate. Sakali naman laging maulan sa inyo, di wag masyadong magdilig naman, kasi kung magdidilig pa kayo, masyadong naman maulan sa lugar nyo, baka lalong malunod yung halaman nyo, no? So may mga ganun na pwede kayong gawin. Hindi nyo kailangan sundin lahat ng sinasabi sa mga forums, guides sa Google, guides sa Facebook, video tulad nito. I-adjust nyo base dun sa anong meron kayong setup. Huwag basta sunod na sunod lang, kasi ang tendency kasi sa baguhan, susundin talaga nila yan by the book talaga, kung ano nakalagay. Pero ang advice ko sa inyo, i-angkop nyo rin kung anong meron kayong growing area. Swerte nga lalo na yung mga malalamig yung lugar kasi hindi sila hirap ngayon, sobrang init ng panahon. Tapos yung iba naman ulan ng ulan sa kanila. Dahil lang dito sa amin, bihirang ulan. Okay, no? Hindi mo rin masabi, no, na bihira umulan, bad na. Kasi pag bihira umulan, walang ka namang algae na isipin. Ang tanging concern mo na talaga, kailangan mo ng tubig na pandilig. Speaking ng tubig na pandilig, isang container na lang o isang refill ko na lang dito, tapos na tayo. At napakaganda ng sinag ng araw kahit hapon na. Ito rin yung isa sa mga example na kung paano ko mag-a-adjust. Kung sobrang araw sa lugar mo, dilig ka madalas. Kung lagi naman na ulan, huwag ka na magdilig. Ang gagawin mo na lang, alisin mo sa water tray dahil para hindi ma-waterlog yung inyong video. So yun lang muna siguro, at mamaya pag nakaisip ulit tayo ng pwedeng i-topic, video ulit tayo, another video upload para may mga napapanood kayo. So yun lang muna, God bless, bye bye, thank you sa panonood.